Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan na mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Naging Salamat pahayag po nitong muli si Senator and Bato de God la bless. Rosa na manghihingi siya ng proteksyon sa Senado. Pakinggan ho natin itong si Boy Kilay kung ano ang maibibigay nila dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito, umpisan muna natin ang ating talakayan dito sa pagbi-mega love shoutout dahil napakarami na naman hong nagpakulay dyan sa comment section. Dito kay Sir Jordan Cabico, dito kay Sir Fernie 2.0. Sabi nitong si Sir Fernie, nangingi siya ng pasensya kasi hindi natin siya kasama dito sa Pilipinas sa pagsasagawa ng mga rally-rally, sa pagdalo sa mga rally. No? Alam ho ng ating mga kasama dito, Sir Fernie, na kung nandito lang kayo, sigurado magkakasama tayo sa mga nangyayaring pagkilos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Okay lang yan, sir, no? Balita ko naman maraming pagkilos na ginagawa ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Canada, meron dyan. Sa Australia, sa Japan, napakarami ho yung mga kababayan nating OFW talagang todo effort ho sa pagpapakita ng suporta dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. At dito kay Ma'am Raspberry, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Alam ho ni Tatay Digong yung mga suporta natin sa kanya, ikinwento ho yan itong si VP Sara, no? Yung mga sumusuporta sa kanya sa social media, yung mga nagsasagawa ng pagkilos, yung mga umiiyak, araw-araw pagka nakikita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi nyo naman maiiwasan hindi maluha, di ba? Pagka naisip nyo kung ano nga ba ang naging dahilan sa pagkakakulong na yan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginusto niya lang naman na magkaroon ng matinong Pilipinas, yung tipong ala Singapore ang datingan, yung tipong walang dorogista sa daan. Ganon, di ba? Sa Singapore, hindi sa atin nga walang parusang bitay di ba? Kahit mahuli ka dito, yun yung yung human rights mo talagang makakalagdad mo, di ba? Pero yung lahat ng nabiktima mo, yung mga hinold up mo, yung mga buhay na sinira mo sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga, wala ho yun, makakalimutan yun kasi importante lang dito sa bansa na to, yung karapatan na ang mga dorogista at mga pusher at mga pulburon lord. Yun lang ho importante dito sa bansa na to. Base sa kasalukuyang administrasyon, yun hong nakikita natin. Wala tignan nyo ho yung nangyari sa Boracay. 23 anyos na dayuhan. Anong nangyari ho? Sa tingin nyo ho ba meron pa hong hindi ho maaapektuhan ang ating tourism diyan sa nangyari na yan? Ano ho bang kadahilanan kung bakit pinagsamantalahan at ginurgor ang turista na yan? Dahil ho yan sa droga. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit si Tatay Digong dahil hindi ho tayo makakaranas ng tunay na progreso at pagbabago habang merong mga masasamang elemento na pakalat-kalat sa karsada. Yun ho ang katotohanan. Kaya kahit ano pang programa ang ilunsad ng pamahalaan ito, kahit ano pang infrastruktura o kung ano mang kabalbalan ang gusto nilang mangyari habang walang peace and order sa isang bansa, hindi ho yan uunlad. Kung pagka nagkaroon ho tayo ng leader na kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siguro, dun sa panahon na yon, alam na niya kung ano gagawin. Revgov na, rekta, wala nang cheche bureche, suportado ho kayo ng sambayan ng Pilipino. Ito kasi si Tatay Digong, hindi lang talaga niya tinuloy Pero kung tinuloy ho niya, sigurado ho tayo mga kababayan, ang suporta ng sambayan ng Pilipino nasa kanya. Kasi ang problema ho talaga dito yung bulok na sistema. Tignan nyo kung ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Talagang kinakapitalize ho nila ang bulok na sistema na to para maitulak ho nila yung kanilang mga pangsariling interes dito sa bansa na to. Umpisa na ho natin itong si Senator Robin Padilla. Pakinggan ho natin, alamin ho natin kung anong kadahilanan kung bakit nandyan siya dyan sa The Hague.
dyan sa Netherlands. Ito si Senator Robin Padilla. Saludo dito kay Senator Robin. Assalamualaikum. Pasensya na po kayo kanina, naputol po. Medyo naging emosyonal po tayo. Napanood ko ho yung unang bahagi ng video na to ni Senator Robin. Teka lang ho, pakita ko ho sa inyo para talagang kumpletos, Ricardo. Alam ho natin na talagang naging emotional siya doon sa bahagi na yun kasi pinutol ho niya video. Ito ho mga kababayan, panoorin natin. Ito ho ang tinutukoy na video nitong si Senator Robin na kung saan naging emotional siya. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ito. Grabe, lamig ho siguro dyan, no? Daming doble ni Senator Robin dyan, eh. Ibang klase. Umaasa po tayo na ngayong araw na ito ay makita po natin ang ating tatay. Ang dati nating Pangulo. Pinakamamahal natin. Lolo, Bigat sa dibdib. boyfriend ng iba. Sakit. Diyan na ho pinutol nitong si Senator Robin Padilla ang kanyang video. Kasi sobrang sakit nga naman ho mga kababayan, no? Minahal ho siya ng sambayan ng Pilipino. Yung mga maiingay dyan, minority yan eh. Wala ho tayong pakialam dyan. Pag naging majority na kayo, doon kayo dapat pakinggan. Kaso nasa demokrasya tayo eh. Kung anong gusto ng nakararami, yun ang nasusunod. At yung mga naririnig natin ngayon sa social media, yun ang gusto ng nakakarami. Maraming natuwa, maraming safe nung panahon ni Tatay Digong. Period. Kahit ano pang pag-twist ang gawin nyo, pagbalibalik-tarin nyo man ang mundo, yun ang katotohanan doon. Alam ng mga OFW, alam ng mga tao sa Pilipinas, alam ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, mga taga Davao, mga nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung mga magulang na merong iniwang anak dito sa Pilipinas na kung saan pinag-aaral nila. Alam nila, mas na-feel nilang safe yung kanilang mga anak noong presidente, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pakinggan nyo, ituloy nyo natin si Senator Robin. Pinipilit man po natin na mag-relax, katulad po ng sinasabi ni Mayor. Mahirap po gawin. Nako. Kadarating lang po ni ES Salvador Mitaldea, yung best friend po ni Mayor. Kadadating lang po niya, nakapasok na po siya, alhamdulillah. Nakapasok na po siya, dala po yung mga inayos po nila. Kagabi, yun po yung mga hinanda nila kagabi na mga gamit po ni Mayor, sinelas. Nakakalong. Mantakin nyo mga kababayan sa kakaapuran itong si Torre, itong si General Diwata, maging yung mga tsinelas at damit, wala na hong naidala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malamig po kasi dito, sobrang lamig po dito. Eh ako nga po, ang suot ko patong-patong. Ito po. Patong-patong yan. Sobra po ang lamig. Grabe oh. Yan ho bata-bata pa yang si Senator Robin pero yung ano ho niya, yung mga damit niya talagang doble-doble. Paano na lang ho si Tatay Digong ang basa ko dito kay Tatay Digong, mahina siya sa lamig eh. Yung tipong parang konting lamig lang kailangan talagang makakapal na jacket sinusuot niya, di ba? Tsaka ayaw ho niya dyan sa malamig na klima. Mas gusto niya ho
yung klima sa Davao, ika nga, yung klima ng Pilipinas. Yun ho talaga ang, kumbaga doon sanay itong si Tatay Digong. Kaya yung pagpunta ho niya dyan, yung pananatili niya dyan, napakalaking ano ho niyan. Kumbaga hindi ho komportable si Tatay Digong dyan sa ganyang klima, ika nga. Dalawa. Dalawa. Pangalawa to. Tatlo. Apat. Grabe, ang dami oh. Meron pa po akong turban. Para po yung leeg. Maproteksyonan. Yung pong pang ilalim ko, tinan nyo po. Isa. Dalawa. Tatlo. Grabe. Apat. Apat po ang ganun po kalamig. Si Mayor po kaya kamusta doon sa loob? Alam nyo, pagdating sa pangulungan, ako po ang sumukum laude dyan. Huwag nyo akong tanongin, tanong sa patungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating po sa kulungan, ako ang magaling dyan. Ako, mahirap umako. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito, nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob. Sapagkat yung po bang trato, yung trato ng gwardiya, trato ng siyempre pagka bilanggo ka, sabi nga nila, lowest mammal, pinakamababang antas ng pagkatao yan. Huwag kang antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba na nakikiusap ka sa dayuhan. Yung Kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan. Mabigat yun. Yung mga sa kalahi mo nangangasan niya ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa, mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardiya. Pakiusap, ID, lahat. Kapkapan, lahat. Nadaanan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Mayor. At sabi ni ES kanina, wala pang kasiguraduhan kung makikita ngayon. Kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP Laban na kanyang partido, mapagbigyan sana ako kahit sandali. Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido.
Sana po ay mapagbigyan naman tayo ng mga dayuhan na to. Grabe, hirap po, no? Pero sa China, galit na galit sila. Anak na to ko. Sa China, yung sovereignty, wag nating isuko ang ating, di ba? Pero dito sa mga puti, hindi ho na, wala hong ganun. Ha? Ihahatid pa namin. Hindi na ho ito usapin ng kung ano man na nagawa ni Tatay Digong. Okay, pagpalagay na natin kung talagang inahabol niyo ang hustisya. Meron na ho tayong hukuman, pero ipadala ang dating presidente diyan sa mga banyaga, ibigay siya dito sa mga banyaga na to. Talaga hong mali itong ginawa ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bagay, okay na rin ho yan para pagka binalikan natin ang kasaysayan, isa sa mga dahilan kung bakit hindi na pwedeng bumalik sa kapangyarihan itong mga Marcos na to dahil ibebenta nila ang sarili nilang kababayan sa ibang bansa para lamang mapanatili sila sa kapangyarihan. Para lamang matapos ang kanilang mga kalaban sa politika. Kaya ho nilang ibenta kahit sarili nilang kalahi. Ganyan ho katindi itong mga ano na to, itong mga namumuno ngayon sa ating bansa. Bakit tayo umabot sa ganito? Sakit. Ayun ho mga kababayan, doon na ho natapos ang video nitong si Senator Robin Padilla. Ngayon naman ay pumunta ho tayo dito kay Bonjing Boying Remulla. Eto, pakinggan ho natin sasabihin nitong si Boying. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya Ang sinasabi nung ilan, hindi na kailangan dumaan sa korte. Nandiyan na DOJ. Hindi ho korte ang DOJ. Nasa pangalan lang ho nila yung Department of Justice. Pero wala hong justice na nangyayari dyan. alam mo yung mga linulugustong bulahin yung ating mga kababayan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Kung sakaling maglabas man ng warrant sa isang individual, sa isang Pilipino, yung ICC na yan at gusto nilang dakpin ang individual na to, kailangan pa rin nila makipag-ugnayan doon sa mga local courts kung tawagin. Diba? Kailangan ho nilang makipag-ugnayan. Hindi ho yung tipong pagbaba ng eroplano, wala ng local courts. Galing na ho mismo. Wala ho siyang sinight na Article 59 dyan, ha? Kasi yun ang pinag-didibatihan sa social media. Kesyo nag-withdraw na, kesyo ganon, kesyo ganyan. Hindi ho. Meron din ho tayong pulisiya na kung meron mang ilabas siya ang yung ICC na yan. Base dito kay Boying, narinig nyo ho kailangan hong dumaan sa PH court kahit anong arrest warrant pa yan na galing sa ibang bansa. Kailangan pa rin nung dumaan sa ating mga korte. Ang tanong, pinadaan ho ba yun? Yun ho bang Interpol red notice? Wala nang arrest warrant eh. Diba? May arrest warrant tapos na red notice itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya noong nakita siya ni Torre, wala nang korte-korte, rekta na. Sila na lahat, di ba? Ito nga si Torre ang matindi, naging Interpol pa siya. Dapat ho pala ang magbabasa ng mga karapatan ni Tatay Digong, hindi ho si Torre. Dapat yung counterpart ng Interpol sa Pilipinas. At yun yung ahensya na kontrolado nitong si Marcos Jr. Oh. Yun ho yun. Kaya para doon sa mga nagkakalat ng kwento na wala na, di ba nga na-withdraw na tayo, bakit natin binibida yung jurisdiction na yan, yung Article 59 na yan? Hindi na nga eh. Ito na lang ho, kailangan pa rin dumaan sa local courts ng kung ano man ang warrant of arrest na nanggaling sa labas. Kailangan pa rin yan dumaan. Pero yung kay Tatay Digong, hindi na ho pinadaan. Kaya tiwala lang ho sana makauwi ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay umaasa
At kung uuwi man siya, kahit nandun tayo sa pinakamalayo, sasalubong ho tayo sa kanya mga kababayan. At sigurado ho tayo, marami ho tayong makakasama dito sa PH Update pagka nagkataon. Kahit nandun lang tayo sa malayo, kahit hindi ho tayo makita, kahit hindi ho natin siya makita, walang problema. Alam ko marami dito sa mga kasama natin dito sasama para salubungin itong si Tatay Digong kung sakaling makauwi na ho siya sa Pilipinas. Kahit wala pang pasalubong, okay lang. Okay lang yun, basta makauwi na siya sa lalong madaling panahon. Ang hirap po ng malamig, sa totoo lang, di ho masarap ang malamig na klima. Yung medyo malamig, okay lang. Pero yung sobrang lamig, hindi ho masarap yun. Akala nyo, hindi ho masarap yun. Yung tipong komportabling lamig lang, yung saktuhan lang, hindi sobrang init, hindi yung sobrang lamig. Yun, ganun, masarap yun. Pero pagka sobrang lamig na ho, hindi ho masarap yung ganun. Masakit ho yun, masakit. Hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC. Gusto mo enforce ng Interpol dito. Pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things. Nako, yari si Tory dito. Magkakaroon ho ng kasuhan. Di ba sinabi? Para maiwasan natin ang kasuhan, dapat pumunta muna sa local courts dito. Anong ginawa nitong si Nicolas Torre? Wala ho siyang pinuntahan. Dinala ho itong si Tatay Digong sa dinala ho siya dyan sa Villamor Air Base. Imbis na dinala siya dyan sa kung saang korte man na malapit, dyan sa airport, hindi ho siya dinala doon. Rekta ho siyang Villamor Air Base at lipad ho siya papuntang Netherlands. Yun ho ang pagkakamali nila. Base pa ho yan sa Department of Justice dyan kay Secretary Boying Remulla, DOJ Secretary. Hindi ho kung sino-sino nagsasalita dyan. Abogado yan, di kagaya nitong si John Vic Remulla. Yan ho, abogado. Yan nung mga panahon na yan, nung medyo nasa tamang wisyo pa yang si Boying Remulla. 2024 ho siguro yan, 2023, yung kinuhanan niyang video na yan. Nung pinatawag ho sila diyan sa Senado, budget deliberation ho yan ng DOJ, kung di ho tayo nagkakamali. That the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened before we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron ho sinasabi mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya Kasi wala naman ho talagang EJK nangyari. Internal cleansing sa mga sindikato ang nangyari. Huwag ho kayong maniwala dyan sa EJK na. Wala akong ganun. Ang nangyari ho ito pagka merong kayong nakakwento na dapat may karapatan niya ang mga ano na yan, yung mga nasawi na yan noong panahon ni Digong. Ang ano ho dyan, wala naman hong ginurgur si Tatay Digong. Dahil mga bangag yung mga yan, yung mga amo nila, yung mga yung mga kartel, nagkaroon ho ng na paranoid ho sila, napraning na ho sila, yung mismo mga tauhan nila, pinagtutumba nila. Kasi pag kung sakaling magkaroon ng bypass, nahuli ang mga yan at isinutsu sila sa mga pulis, yari ho sila. Kaya ang ginawa ho ng mga sindikato na to, sila pinagtutumba yung kanilang mga, kunyari ikaw, marami ka nang nalalaman, itutumba na ho yan. Ganun ho nangyari ng mga panahon na yon. Yung mga pinapackaging tape yung kamay, yung linalagyan ng placards, hindi ho yung kagagawan ng pamahalaan. Hindi ho yung kagagawan ni Tatay Digong. Bakit? Tama naman sinabi ni Tatay Diggs, bakit mo pa babalutin ng kamay? Bakit mo pa ititape yung kamay niyan? Para saan pa? Papakapagod ka pa. Kung tutumba mo yan, itumba mo na, di ba? Bakit? Para saan pa yung tatali-tali mo pa, lalagyan mo pa ng placards, wala na, lakdan tapos na effort ka pa ng ganyan. Di ba? Wala nang gano'n. Ang gumawa ho nun para maisisi sa gobyerno, yung mga mismong amo nitong mga tulak na to. Ngayon, isinisi sa administrasyon ni Tatay Digong. Ngayon, ito na mga human rights na to, yun na sinasakyan nila. Yung naratibo ng mga bangag, yung naratibo ng mga drug lord. Anak ng to. Sige, para dun sa mga ano na yan, para sa mga human rights advocates na yan.
wag sana dumating ang panahon na yung mga anak, apo, kamag-anak mabiktima ng mga bangag sa droga. Wag naman ho sana. Baka isa na rin ho kayo sa mga kasama namin dito sa PH Update. Sige, kurkurin ko na yan. Mga walang hiyayang mga yan, nananahimik lang naman, naglalakad lang naman yung anak ko, linagyan ng gripo sa tagiliran para lang makuha ang bag, para lang makuha cellphone o pera. Di ba ganyan o mga praning yan, pagka wala ng panggamit, talagang kung ano-ano na naiisip. Hirap pong maghabol talaga. Ayun, mahirap hong maghabol talaga. Base ho yan dito kay Bonjing Remulla. Eto, rekta na ho tayo dito kay Boy Kilay. Naku, Boy Kilay balita ko, matindi yung mga bibitawan mo dito sa video na to. Eto, pakinggan ho natin ito si Boy Kilay. Grabe naman yan. Maraming salamat 801,000 na ho pala tayo. No? Ano na lang, 999,000 subscribers. 1 million. Di okay lang ho yan. Wala, no pressure naman ho sa tayo dito sa PHFD. Kung aabot, abot. Kung aabot, hindi abot. Ganun naman ho talaga buhay. Pero kung aabot, masaya ho tayo. Sobrang saya ho natin kung mapapaabot ho natin ng 1 million subscriber yan sa malapit na panahon. Kung matagal na panahon, okay rin lang naman. Wala naman problema yan. Game ho, dito tayo kay Senator Chis Kilay Escudero. Lungkot, inis, pagkadismaya, galit, pagkalito, at nagbunga din ng maraming mga katanungan na sinikap kong sagutin sa pamamagitan ng pagsisiyasat at gayon din pagbabasa. Dahil para sa akin, importante na mabigyang linaw ang ilang sa mga isyu at mga kaganapang pwede pang mangyari sa mga susunod na araw upang walang duda, hindi mag-alang-alang ang ating mga kababayan kaugnay sa mga Ito gusto kong tanongin itong si anong pangalan ito? Itong si Chis Escudero Gusto nating malaman niya, Senator Chis, sa tingin niyo ho ba dapat muna idinala sa competent judicial court o korte itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Dapat tama ho ba yung ginawa nitong si Tory sa kanya na redekta na ho siya sa Netherlands? Gusto natin marinig ang sagot nitong si Chis mangyayari sa susunod na buwan. Hindi ko man masagot lahat ng katanungan, kaya itong sagutin ng iba't ibang ahensya kung saan nakabinbin ang mga issue at katanungang ito. Tulad ng sinabi ng Pangulo, ayon kay Secretary Remulla, hindi ito panahon para magdiwang. To quote specifically, ayon kay Secretary Remulla, this is not a time to celebrate. At dama ko ang marahil pinagdaanan ng Pangulo na naging mabigat na desisyon ito para sa kanya. Ang pwede ko lamang maihalin tulad dito ay parang nung governor ako. Nung governor ako, may isang malapit akong kaibigan at kasamahan sa trabaho na inakusahan na pinatay. Yung di umano pumatay din sa kanyang ama 20 years ago. Bilang gobernador at bilang ama ng lalawigan. Yung akusado, yung pumatay ay kaibigan ko, kakilala ko at kasama ko sa trabaho. Yung pinatay niya, tiga Sorsogon din. Pero kinailangan kong sundin yung sinasabi ng batas at hanggang ngayon kinakaharap niya yung kaso at hanggang ngayon din nakapit pa siya kaugnay ng ginawa niyang pagkakamali. Bagaman, sabi ko nga, yung kanyang tatay, nung 8 years old siya, pinatay nung taong yon pero inareglo yung kaso kung kaya't hindi nakulong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko rin ng mga panahong yon. Kaya naging mabigat yung pinagdaanan marahil ni Pangulong Marcos kaugnay sa bagay na ito. Dahilan at rason para maging normal para sa bawat Pilipino rin na may maramdaman na kabigatan o pagkalungkot sa mga nagdaang kaganapan na napanood nating lahat sa telebisyon. Ang dami mo sinabi. Ang dami mo sinabi, si Escudero. Ang pagkaabalahan mo niyan diyan sa Senado, yung impeachment ni VP Sara, napakulong na si Tatay Digong. So anong next step niyan? Tanggalin na sa pwesto itong si VP para wala nang makakontra sa mga pinaplano nyo sa 2028. Yun lang naman yung kahit ano. Naman, Chis, oo. Yung si Chis Escudero, kung minarkahan nyo na ho itong si Marcos Jr., isama nyo na rin ho yung mama na yan.
Para sa mga kababayan natin nasa iba yung dagat, wag ho nating kalimutan ang mga kabalbalan ng mga nakapaligid ngayon dito sa administrasyon. Para doon sa mga kababayan natin, wag ho nating kalimutan yung pangungunsinte ng mga politikong kagaya ni Chis Escudero sa mga kalukuhang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Wag ho nating kalimutan yan. Naniniwala kayo na legal Yun. nangyaring pag-aresto naman sa due process at saka yung pag-turnover sa ICC? Hindi na para sa akin sabihin kung legal yun o hindi dahil nakabinbin Hindi ka makasagot. Iwas pusoy ka, Brad. Yan ang problema sa'yo. Sa totoo lang, yan ang problema sa'yo. Hindi da para sa'yo. Bakit yung colleague mo dyan, yung si Alan Peter Cayetano, napaka-tigas ng kanyang paninindigan na merong linabag, merong nalabag na karapatan dyan sa pag-ano na yan, dyan sa pag-aresto na yan, hindi na para sa akin. Dahil wala na, ganon. Iiwas ka na lang sa pusoy para hindi ka mapag-usapan sa social media. Pues, hindi namin palalampasan yung mga matatamlay nyo na sagot na yan. Nag-uumpisa pa lang ho tayo sa mga kumbaga, sa mga magiging resulta ng ginawa ng kaibigan mo, yung kainuman, kasinghutan o kung ano mang ginagawa nyo dyan sa Malacanang, nag-uumpisa pa lang ang sambayan ng Pilipino sa paniningil sa mga kabalbalang ginawa nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na para sa'yong magsalita. Brad, Senate President ka! Ikatlo ka sa merong pinakamataas na peso sa pamahalaan. At wala kang komento sa pagpapadala ng isang Pilipino sa ibang bansa para doon litisyan. Anak ng tokwa, wag ho tayong maglokohan. Anak ng Petrang Garapata, ganun-ganun na lang. O bubaba ka na bilang Senate President o talagang baka tatanggalin ka na. na yan sa Korte Suprema. Naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus. Hindi nga, bilang Senate President, last bastion of democracy. Bilang isang senador, ano masasabi mo doon sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands? Ganon, mas magaling sa inyo yung si Mutok, yung yung isa sa mga judges? Magaling ba sa mga Pilipino yon? Anak ng tokwa. Hindi na para para kumbaga bigyan mo lang kami ng kumbaga yung saloobin ng isang kilay diyan sa pagpapadala, pamimigay sa isang Pilipino sa isang banyagang organisasyon. Di ba? Bigyan mo kami para malaman namin kung ano talagang sentimiento ng mga kilay mo na yan. Ang ilang individual at nakabinbin na sa korte yan at Hindi pinakomentaryo ako na nga ang pamahalaan kaugnay niyan. Siguro mas kaya kong sagutin ang tanong ay ito. Papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus? Wag na muna. Nasa Supreme Court na yon. Yun wag mong pag-usapan. Binili-nilito mo kami. Wag ko kayong magpalito, ha? Tinatanong siya sa na lang, sa pananaw mo bilang abogado, meron bang nalabag? Wala o meron? Yun lang naman sasagot. Pero yung kung manalo yung mga petitioner, ano yung magiging anong mangyayari kung sakaling manalo? 'Di ba? Sinasabi na nga ng Malacanang, naku, wala na tayong jurisdiction doon. Nigamot nga ni Tatay Digong, di natin alam kung naibibigay sa kanya eh. Dahil wala na tayong jurisdiction, wala ho tayong magagawa. Hindi ho natin sila mabibigyan ng tulong. Pero yung pagbabayad ng blood money doon sa mga kababayan natin nasa Middle East, nasa Indonesia, nasa Singapore, yung mga gugurgurin na dahil may parusang bitay doon. Wala naman tayong jurisdiction doon eh. Diba? Wala naman silang... Pero nakikipag-ugnayan tayo, meron tayo diplomatic talks doon sa mga bansa na yun. Diyan sa Netherlands, di natin pwedeng gawin yun. Di natin pwedeng gawin sa ICC yun. Hawak nila ang isang Pilipino. Anak ng Petrang Garapata. Corpus, meaning produce the body, ay nagwagi. At nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito. Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalaan, na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon. Sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon. Dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction.
So sir, ano yun? Mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Hindi sa problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundin. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusahan ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kila Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para Nako, may reference kayo. Diyan ka magaling diyan sa mga ganyang klaseng istorya. Wag ko kayong magpabudol ha. Wag ko kayong magpadala diyan sa mga kilay nitong si... kukwentuhan lang ho tayo niyan. Pero pagka hiningi natin yung tayo niya bilang isang Pilipino, di naman ho kaya bilang isang abogado o isang Senate President, kung meron bang nalabag doon sa nangyaring pagpapadala kay Tatay Digong sa ibang bansa. Ba't di ka magkomento doon, di ba? Gusto namin marinig kung ano masasabi mo doon. Maliban sa mga pinagdadaldal mo na, wala naman kaming pakialam dyan eh. Importante lang naman ngayon sa sambayan ng Pilipino kung saan ba kayo tumatayo. Di ba? Ano ba kayo? Nasa tama ba kayo? Nasa mali kayo? Oh. Naku, ang pangit ng ngisi nitong si dito. Di ba? Teka nga, yan na lang ang snip ko. Ibang klase talaga tong si Boy Kilay, oo. Loy. Dagdag pa dito. Sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, Ang koks talaga nito si Drilon, no? Wala akong pwedeng gawin para protektahan si Bato. Pagka kinuha siya, ibigay mo. Anak ng to, ibang class talaga itong mga dilaw na to. Sali, kumbaga tinitake advantage na itong mga kaganapan na to. Para bumalik sila, yung makabalik sila sa political scene. Hindi ho nila alam, kahit anong pagkukups pang gawin nitong mga mga dilawan na to, hindi kayo kasama sa usapan. Okay? Ito linawin muna natin para doon sa mga dilawan. Kasi parang hindi pa nagsisink in sa utak nila, dito sa usapin na to, hindi kayo kasali. Okay? Sa problema ng Marcos at Duterte, yung mga pinklawan at dilawan, wag kayo sumausaw dito. Wag kayong bibira kayo sa Duterte, bibira kayo kay Marcos. Ganyan o ngayon sila eh. Nagbibirahan itong mga DDS at itong mga pambansang bangag, di ba? Nagbibirahan. Sila naman nasa gitna, sasapak dito, susuntok dito. Wala ko silang kinakampihan. Kasi yung pagbabangayan ng dalawang grupo na to, iti-take advantage nila yung kalaunan. Kumbaga yung mga nila, yung mga interest lang, maitutulak nila dyan. Pwede nilang sabihin sa election, dito sa mga pangampanyan nila. Ganito na lang ba gusto natin? Awayan ng mga politiko! Wag ko kayo magpabola sa mga dilawan na yan. Ho yan? Kung anong nakikita nyo dito sa mga loyalista na to, kung gaano kakups yung mga yan, ganyan din ho yung mga dilawan na yan. Yun ang sigurado natin dito. Hindi, wag niyong sabihin na, dito tayo sa dilawan, parang tahimik sila ngayon, parang para talaga sila sa bayan. Wag ho kayong magpauto. Pare-parehas lang yan, mga dilawan, pinklawan, pare-parehas lang yan. Yaang performance ni Marcos Jr.
siguro, kung sakaling si Leni nakaupo, ganun na ganun din hong mararanasan ng ating bansa. Yung kanilang mga kaibigan na malapit sa kaban, na nasa Malacanang, sila lang hong kumikita. Sino ang Senate President ngayon kung sakali? Kung sakaling, malamang sa malamang, sino ba Senate President? Yan sino ba yung, speaker kung sakaling presidente itong Sino ba leader nila dyan? Si Kimbo? Yan, pinklawan talaga eh. Solidong pinklawan yan eh. Sino ba? Si Edsel? Wala na si Edsel siguro. Kung sakali, malamang sa malamang, siya yung naging speaker kung si Leni presidente. No? Kagayon pa man, wala naman hong kaibahan yan, dalawa na yan. Kaya kung naghahanap po tayo ng totoong pagbabago, nandyan ho itong si Vice President Sara Duterte at itong Duterte candidate natin. Hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakaharap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada at Revilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. So for the meantime, ano yung commitment niya kay Senator? Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap. Lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. Anak ng tao. Yan ang nga ba sinasabi natin yung sa Korte Suprema eh. Pagka mayroong mga crucial na issue na kailangan desisyonan o kailangan pag-usapan, para hindi kayo nagmumukhang tanga, bilis-bilisan yung kilos. Totoo lang, no? Yung mga ibang bansa, tingin nila sa ating Korte Suprema, anong klaseng justice system meron kayo? Hawak nyo na itong mama, kailangan nyo pang ipadala sa ibang bansa para doon siya litisin. Ano yun? Ibig sabihin, so in short, hindi lang siya pwedeng arestuhin inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yung nangyari kay Senator Trillanes, 25 days. Ano yung sitwasyon nun? Nirevoke, binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi sa dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na.
So, sir, ang tanong, sir, is papayagan nyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yun. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya, hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so kung in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado. Doon talaga mga reporter na to, mga cooks din no? O in theory, natural, wala na yung sa Senate premise. Di ba? Pwede mo nang abangan doon. Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside. Ito talaga, ang tanga. Premises nga yung labas. Hindi na premises yun. The gate. Labas ang Senado ron. Sir, sorry. So, kahit po walang sesyon, basta nasa loob siya ng premises. Kasama yan sa mga... Kahit Kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arrestuhin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sang-ayon nga sa rules namin ay bahagi na rin. Walang tradition dito sa administrasyon na to. Ano tradition? Tradition nga na sa budget ng OBP. Ano nangyari sa tradition? Wala. Basura yung tradition nyo dyan. Tapon nyo lahat yan. Anak ng tokwa. Isara nyo na yung mga dapat isara. Ano tradition? Basura lahat ng tradition dyan. Dyan sa House of Representatives at Senado. Walang kwenta. Ang tradition. Mawawalan ba ng nagugutom dyan sa visit na tradition na yan? Ibig sabihin ba, ikakatuwa namin yung tradition na yan? Hindi nyo naman sinusunod Anak ng tokwa. Diyan sa House of Representatives, diyan sa Senado, yan si Hontiveros. Anong tradition? Walang tradition diyan sa Kongreso. Pagka natripan ng mga bangag na pahirapan ng isang individual diyan, wala kang Rules namin. And you will also not allow it, sir? Yes. Walang session? Yes. Paano kung Interpol na magsiserve ng warrant of arrest, hindi rin sila allowed pumasok? Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa hindi pwede yan kay Tore. Diyan kayo magtatalo ni Tore. Ano sabi ni Tore? Pwede natin tong idaan sa madali o mahirap. Ano pagkasabi niya We can do this the hard way, we can do this the easy way. Di ba ganun yung banat niya kay Tatay Digong? Baka yung mga security guard dyan sa Senado, biglang paandaran ng ganun nitong si Tore, no? We can do this easy way o we can do this hard way. Ilabas nyo na si Bato. Di ba ganun? Alam naman kapalag kayo kay Tore, baka pati ka hulihin ng obstruction of justice. kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, clarification lang. Sinabi rin sa inyo ni Senator, sir, sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag-stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing ganun. Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like, sir, Iba't ibang options na pwede sa kanya di kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado. At hindi rin para sa akin na sabihin kung ano yung mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya. sir, parang parang theoretical pa rin naman. So, kung may warrant of arrest, piliin niya magstay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of Again, arrest? Nung si Trillanes, walang ganyang press con na. Nagtagal siya dyan ng mahigit 20 gabi. Yan si Dilima, yan si Enrile, nagtagal sila. Pero dyan, ngayon, hindi ko papangit yung imahe na Senado kung sakaling pagtago dyan si Senator Bato. Tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Ulitin ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon
na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Sir, sorry, yung sinabi niyo po na bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies. What do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng Senate? Hindi. Hindi ko sinabing tutulungan siya hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Yun nga sir, nabanggit niya, hanggat may hinihintay siya sa SC, gusto niya na dito siya sa Senate. Pwede naman yon, pero hindi na nag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Yun sana yung pwedeng sandala nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-i-issue pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na po nag-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate Wala. for hearings. Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naaasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa, sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo makatutulong yun yung, para ma-address yung concern ng marami at yung tanong ng marami na dumaan ba sa due process? Pero, kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay Ako. maghilom tayo at magkaroon... Teka, anong hilom-hilom? Anong hilom-hilom? Anong hilom-hilom? Maghilom kayo mag-isa nyo. Aabot tayo ng 2028 dito, Brad. Anong hilom-hilom? Hilom nyo mga mukha nyo. Anong hilom-hilom? Maghilom, kung gusto nyo maghilom kayo. Huwag nyo na kaming idamay dyan sa buwisit na hilom-hilom na yan. Basta kami, sa 2028, kung sino man yung kilala naming politiko na nakalinya ang kanyang prinsipyo at paninindigan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong hilom-hilom? Yun na susuportahan namin. Kung gusto nyo maghilom kayo mag-isa nyo. ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan. Oy, buksan mo yung mga kilay mo. Anong pagkakaisang sinasabi mo? Chis Escudero. Anong pagkakaisang sinasabi? Naririnig mo ba yung mga lumalabas dyan sa bunganga mo na yan, Chis? Tanong ko lang, naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Nakita mo ba yung nangyari kahapon dyan sa Davao? Hindi mo ba ramdama yung galit ng mga Davaoenyo dyan sa amo mong pambansang adik? Adik, yan, ikaw adik ka din sa kapangyarihan. Adik kayong lahat sa kapangyarihan. Mga adik kayo, mga walang hiya kayo. Di ba? Hindi nyo ba naramdaman? Sa tingin nyo ba maghihilom yung mga yon? Tayo dito, hindi tayo maghihilom. Yun ang sinisigurado natin. Bahala ho kayo dyan kung maghihilom kayo. Pero tayo dito sa PH Update, paaabutin ho natin to ng 2028. Ito muna, 2025 muna pag-usapan natin, tapos 2028 na. Tapusin na natin itong 2025 election, papanalunin na namin yung Duterte namin. Tapos, focus na kami sa 2028. Kala nyo ha, pakulong nyo na yung mga gusto nyong ipakulong, banatan nyo na yung mga gusto nyong banatan, pero wag nyo kaming utusan, wag nyo kaming sabihan na ganito tayo, magkaisa tayo, ganito, ganyan, ganon. Maghilom kayong mag-isa.